Ito, nag-DIY tayo rito ng pinaka-speed cutter niya na to. Ayan, bali, ito angle grinder lang to na mayroong stand. Ayan, kung papasin nyo nga dyan, angle grinder na may stand. Ayan, DIY ko na lang din halos to. Medyo in-upgrade natin o medyo hinimas pa natin na konti para magkaroon siya ng mas maging maganda pa yung kanyang magiging cutting. Ayan, kung papasin nyo nga rito, nagdagdag ako rito ng kahoy. Ito, para umangat. Kasi ito dati, nung binili ko to online, ito is nakadikit siya rito. Ayan, inangat ko siya. Lagyan ko siyang tornilyo mahaba. Yan. Para mas maging maganda siyang mag-cut. Then dito, ayan, meron ako tubo dito. Ayan, kung papansin niyo yung tubo na yan. Ayan, naka-tornilyo siya rito. Ayan. Naka-tornilyo siya dyan. Naglagay ako ng black screw, metal black screw. Para tagusan siya rito. Nakapakat siya rito sa ating pinaka-guide. Ayan, siya yung magsisilbi nating guide. Ayan. Para pag nagputol tayo, straight na lang. Kinalibrate ko na rin para maging maganda yung kanyang cutting. Sa pagpuputol ko nga pala na to, ito meron ako rito no stopper. Yan, nabili ko din to online. Yan, sa ano ko to nabili, Japan Surplus. Yan, ito yung bali, ito yung sa may sliding window lock. Yan. Yung sinaka-lock niya sa sliding window. Yan, napakinabangan natin siya. Yan, ginawa ko siyang pinaka-lock para dito. Yan, nakapag-fabricate na nga ako doon. Ito yung ating pinaka stopper niya. Ayan. Open ko muna. Ayan. Then ito yung, ayan, tatama ko na siya rito. Ito may sukat ito na 33 cm. Itong part na to. Ayan, 33 cm. Ayan. Tapat ko na siya dyan bago ko siya higpitan. Ayan. Counterclockwise yung paghigpit na tong lock na to. Counterclockwise, ayan. Ayan. After yung higpitan, ayan. Ayan, tatama na lang siya dito pag nire. Yan, magkakat kasi tayo ng napakarami. Siguro, bali sa isang upuan kasi nasa 10 pieces. 10 pieces times 7, 70 piraso na 33 cm. Napakadami nun. Kung imamanual ko kasi siya is napakatagal niyang gawin. Kaya nag-isip ako ng paraan para mapabilis at saka hindi na ako sukat na sukat. Kaya naisipan ko na i-calibrate yung ating itong holder ng ating grinder. Kaya matagal na rin sa akin to pero madalang ko kasing gamitin, pero ngayon naisip ko kasi sobrang dami kasi na gagawin natin sa almost 80 pieces Pwera pa yung mga ibang design niya. Siguro nasa aabot siya ng 100 pieces na cutting na puro straight. Kaya napakadami niya talaga. Kaya nag-isip ako ng paraan para mas mapabilis yung ating cutting. Sa pagkat na to, ganun rin gagawin ko. Yan, siyempre tatama lang natin siya dyan. Itong sukat na to is 33 cm. Yan. Nasukat ko na yan. 33 cm. Then, yan. Pag tama niya dyan, hirap kasing mag-video habang nagka-cutting. Pero, ayan, para mapakita lang natin. Ayan, nakakalibrate naman na to. Teka lang, adjust natin mabuti. Ayan. Balikat ang teknik ko rito para, kasi ito kasi, medyo nagbe-bench yung patagibang pagka hindi maganda yung kanyang lapat. Kaya ang gagawin ko rito, ayan, pasin natin na. Pahin ko lang yung panghawak ko dito para wala kasi kung taga-video. Sige, start natin. Kaya kung papasin nyo dyan, hanggang dito lang. Hindi ko siya tinuluyan. Tapos iikot ko siya, rotate ko siya ulit. Yan. Siyempre, tumbok pa rin siya dyan, nakadikit. 4 times na natin siyang iikot. Yan, isa, ito yung pangalawa. Yan. Ulit. Medyo mahirap siya mag-cut pagka hindi nahahawakan, pero kung papansin niyo yung cut natin, ayun, maganda yung cut niya. Malinis, at the same time, squared siya. Ayan, eskwalado siya. Ayan, hindi ko pa ito hinawakan. Lalo ko hinawakan ko to, talagang mas magiging squared pa yan. Ayan. Kaya maganda yung kinalabasan ng ating cutting. Ayan, mapapabilis talaga yung ating pag-cut. Lalo pagka medyo may karamihan. Siguro nasa 100 piraso yung ikakat natin ng straight cut na ganito.
Yan, magkakat lang muna ako tapos papakita ko kung gaano karami yung ating kinat. Okay, ganun lang.